Dagdag kaalaman po, napaka-obvious ng sagot. Bakit bilog ang gulong? Siyempre para mas mabilis gumulong. Pero siguro, pinakamagandang tanong, bakit kaya bilog ang pinakamagandang hugis para sa paggalaw? Alam nyo, hindi lang basta geometry yan, may reason ang physics tungkol dyan. Kapag may bagay na gumagalaw sa lupa, dalawang bagay ang kalaban mo. Friction at energy loss. Kung hindi pantay ang hugis ng gulong, kailangan mong paulit-ulit iangat ang sasakyan habang gumagalaw. At bawat pag-angat, energy ang nawawala. Ang bilog ay may isang mahalagang property. Pare-pareho ang distance mula center hanggang edge. Ibig sabihin, habang umiikot ang gulong, hindi tumataas o bumababa ang sasakyan. Constant ang height, constant ang motion. Ang resulta, mas kaunting energy ang kailangan para gumalaw. Interestingly, may mga mathematician na gumawa ng square wheels na pwedeng gumulong ng smooth. Pero may catch. Kailangan ng special shape ng road. Parang series ng curves na eksaktong nakadesign para sa square wheel. Sa totoong mundo, ang lupa ay hindi perpekto. Kaya ang bilog ang pinakamagandang compromise para sa lahat ng uri ng terrain. Sa engineering, may rule. The simplest shape that works best usually wins. Ang bilog ay madaling gawin, madaling balansehin, madaling paikutin. Kaya mula sa kariton, libong taon na ang nakaraan, hanggang sa modern cars at airplanes, pareho pa rin ang prinsipyo. Hindi dahil bilog ang gulong kaya gumagana ang transportasyon. Kabaligtaran, dahil ang bilog ang pinaka-efficient na hugis sa physics ng motion. Kung may mas mahusay na shape, matagal na sana natin itong ginagamit. Minsan, ang mga bagay na mukhang obvious gaya ng gulong ay dumaan po ng napakaraming trial sa libong taon para mas maging epektibo. At alam nyo, minsan, ang simpleng hugis ay siya palang pinaka-genius na solusyon. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakaso po ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.